May mga sandali sa buhay na parang may mabigat na anino na sumusunod sa bawat hakbang ng tao. May mga gabi na hindi mapakali ang isipan kahit walang malinaw na dahilan. May mga pagkakataon na pakiramdam ay parang may puwersang humihila palayo sa liwanag. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata dahil may mga digmaan na nagaganap sa espiritu. At ang mas nakakatakot ay marami ang hindi namamalayan na unti-unti na pala silang nalalapit sa kadiliman sa mundong puno ng tukso at pagsubok. Ang puso ng tao ay madalas nagiging mahina. Maraming beses na ang maling desisyon ay nagbubukas ng pintuan sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Ayon sa Biblia, may kaaway na patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang iligaw ang kaluluwa. Sinasabi sa 1 Peter 5 verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour." Ipinapaliwanag ng talatang ito na ang kaaway ay laging nagbabantay at naghihintay ng pagkakataon, kaya kinakailangan ang matibay na pananampalataya at pagbabantay sa sarili. Hindi sapat ang basta paniniwala lamang kung walang kasamang gawa at disiplina sa espiritu. Maraming tao ang nagsisimba, ngunit nananatiling bukas ang kanilang puso sa tukso. May mga pagkakataon na ang simpleng kapabayaan ay nagiging dahilan ng paglapit ng masamang impluwensya. Ang bawat araw ay isang pagpili kung lalapit ba sa Diyos o papayag na matangay ng kasamaan. Sa ganitong realidad, mahalagang malaman ang mga hakbang upang manatiling protektado ang kaluluwa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pang maabot ng mensaheng nagbibigay liwanag. Ang bawat pag-share ay maaring maging daan upang may isang taong mailayo sa kapahamakan. Sa bawat pag-like at subscribe ay may pagkakataon na mas mapalawak ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nagiging instrumento ang bawat isa sa pagdadala ng pag-asa at pananampalataya sa kapwa. Ngayon ay panahon na upang harapin ang katotohanan at kumapit sa liwanag ng Diyos. May mga bagay na dapat isabuhay upang hindi tuluyang maligaw ang landas. May mga hakbang na maaaring gawin upang manatiling ligtas laban sa anumang uri ng kadiliman. Hindi kailangang mabuhay sa takot kung ang puso ay matatag na nakakapit sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, mas mauunawaan kung paano maiiwasan ang paglapit ng anumang masamang puwersa at kung paano mananatiling banal ang pamumuhay. Una, manatili sa panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tunay na lakas ng isang mananampalataya ay nagmumula sa tahimik, ngunit makapangyarihang pakikipag-usap sa Panginoon. Sa bawat paglapit sa Kanya, ay unti-unting napupuno ng liwanag ang kalooban na dati ay naliligid ng pangamba. Nagiging malinaw ang layunin ng buhay kapag ang puso ay sanay na nakikipag-ugnayan sa Diyos araw at gabi. Ang taong may buhay na panalangin ay nagkakaroon ng kakaibang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa ganitong kalagayan ay hindi madaling mapasok ng anumang negatibong impluwensya ang isip at damdamin. Kapag napapabayaan ang oras para sa Diyos, ay dahan-dahan ding humihina ang espiritual na paninindigan. Ang kakulangan ng koneksyon sa Panginoon ay nagbubukas ng pagkakataon para sa pagkaligaw ng direksyon. Unti-unting nagiging magulo ang isip kapag walang gabay mula sa Kanyang salita at presensya. Ang simpleng pagkalimot sa panalangin ay maaaring maging simula ng mas malalim na kahinaan. Sa ganitong sitwasyon ay mas nagiging lapitin ng tao ng tukso at maling gawain. Sinasabi sa James 4 verse 7, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay nagdudulot ng kapangyarihang labanan ang kaaway. Kapag ang buhay ay nakaayon sa Kanyang kalooban, ay kusa ring lumalayo ang anumang masamang presensya. Ang panalangin ay nagiging tulay upang maranasan ang proteksyon at gabay ng Diyos sa araw-araw. Sa bawat taimtim na paghingi ng tulong, ay may lakas na bumabalot sa kaluluwa na hindi kayang sirain ng kadiliman. Ang umaga na sinisimulan sa pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging mas maaliwalas at puno ng pag-asa. Ang gabi na inialay sa Kanya ay nagdudulot ng mahimbing na pahinga at kapanatagan ng isip. Ang ganitong gawain ay nagiging pundasyon ng matibay na pananampalataya
na hindi basta natitinag. Sa bawat sandali ng pakikipag-ugnayan ay mas nararamdaman ang kanyang presensya sa buhay. Ang taong may ganitong disiplina ay nagiging mas matatag sa harap ng anumang pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ay nagiging sandigan ang panalangin upang manatiling kalmado ang puso. Ang pananampalataya ay lalo pang tumitibay habang patuloy na nakikipag-usap sa Diyos ng may buong pagtitiwala. Ang liwanag ng kanyang presensya ay nagsisilbing gabay sa bawat hakbang na ginagawa araw-araw. Ang isip ay nalilinis mula sa alinlangan at napapalitan ng katiyakan na hindi nag-iisa sa laban. Ang panalangin ang nagsisilbing panangga upang manatiling ligtas laban sa anumang puwersa ng kadiliman. Ikalawa, punan ng isipan ng salita ng Diyos. Ang isipan ng tao ay parang lupain na maaaring tamnan ng mabuti o masamang kaisipan. Kapag hinayaan na walang gabay, ay madaling mapuno ng takot at maling paniniwala ang loob. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag na nagbibigay linaw sa direksyon ng pag-iisip at pamumuhay ng bawat isa. Sa bawat pagninilay sa kanyang mga aral, ay nagiging matatag ang paninindigan laban sa tukso at panlilinlang. Ang pusong napupuno ng katotohanan ay hindi madaling malinlang ng kasamaan kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Sa araw-araw na pamumuhay, ay maraming impormasyon ang pumapasok sa isipan mula sa iba't ibang pinanggagalingan. Hindi lahat ng naririnig at napapanood ay nakakatulong sa kaluluwa at espiritual na paglago. Ang kakulangan ng tamang gabay ay nagiging dahilan upang mahirapang kilalanin ng tama sa mali sa bawat sitwasyon. Unti-unting naapektuhan ang desisyon kapag mali ang napupuno sa isip at damdamin. Sa ganitong kalagayan ay nagiging bukas ang kalooban sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga utos. Sinasabi sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ipinapahayag ng talatang ito na ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw sa bawat hakbang ng tao sa kanyang paglalakbay. Kapag ang isip ay puno ng kanyang salita, ay nagiging malinaw ang landas na dapat tahakin kahit sa madilim na sitwasyon. Ang liwanag na ito ay nagbibigay proteksyon laban sa panlilinlang ng kaaway, na pilit nanliligaw sa isip ng tao. Sa bawat pag-unawa sa kanyang aral ay lumalakas ang kakayahan na umiwas sa kasamaan at pumili ng tama. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang isang gawain kundi isang paraan upang palalimin ang relasyon sa Diyos araw-araw. Ang bawat talata ay may dalang aral na maaring magbago ng pananaw at pagkatao kung ito ay isa sa buhay. Sa patuloy na pag-aaral ay nagiging mas sensitibo ang puso sa tama at mali at sa mga babala ng Diyos. Nagkakaroon ng kakayahang kilalanin ang mga sitwasyon na maaring magdala sa kapahamakan at pagkakasala. Ang ganitong disiplina ay nagiging sandata laban sa anumang tukso na dumarating ng hindi inaasahan. Kapag ang isipan ay napupuno ng salita ng Diyos, ay nagkakaroon ng kapayapaan ang buong pagkatao kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang takot ay napapalitan ng pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at walang hanggang pagmamahal. Ang pag-aalala ay napapalitan ng katiyakan na may gabay sa bawat hakbang na tatahakin sa buhay. Ang kalooban ay nagiging matatag kahit sa gitna ng pagsubok at mabibigat na hamon ng panahon. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing panangga upang manatiling malayo sa anumang impluensya ng kadiliman at tukso. Ikatlo, iwasan ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Isang buhay na nakatuon sa Diyos ay nangangailangan ng malinaw na paglayo sa anumang uri ng kasalanan. Bawat maling hakbang ay unti-unting naglalayo sa puso mula sa liwanag ng Panginoon at sa kanyang presensya. Kapag nasanay ang isang tao sa mali, ay nagiging manhid ang konsensya at nawawala ang pakiramdam ng hiya sa Diyos. Sa ganitong kalagayan, ay mas nagiging madali para sa tukso na makapasok at manatili sa buhay ng isang tao. Kabanalan ay bunga ng patuloy na pagpili ng tama kahit mahirap at kahit walang nakakakita. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ay maraming sitwasyon ang sumusubok sa paninindigan ng pananampalataya. Simpleng pagkakamali na hindi agad inaayos ay maaring lumaki at maging seryosong problema sa kalaunan. Paulit-ulit na pagsuway ay nagiging ugali na mahirap nang baguhin kapag pinabayaan. Pusong nasanay sa kasalanan ay unti-unting nawawalan ng pakiramdam sa kung ano ang tama. Sa ganitong sitwasyon
ay mas nagiging malapit ang impluensya ng kadiliman at panlilinlang. Sinasabi sa Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ipinapakita ng talatang ito na may kapalit ang kasalanan at hindi ito basta nawawala ng walang epekto. Buhay na nakatuon sa Diyos ang nagdadala ng pag-asa at kaligtasan na hindi kayang ibigay ng mundo. Paglayo sa mali ay nagiging proteksyon laban sa mga bitag ng kaaway na naghihintay ng pagkakataon. Sa bawat pagtanggi sa tukso ay lalo pang tumitibay ang espiritual na pundasyon ng isang mananampalataya. Kabanalan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon na ginagawa sa bawat araw. Pagpili ng tama kahit walang nakakakita ay patunay ng tunay na paggalang sa Diyos. Pag-iwas sa mga lugar at gawain na maaring magdala sa pagkakasala ay isang matalinong hakbang. Pusong may takot sa Panginoon ay marunong magpigil at umiwas sa anumang mali. Ganitong uri ng pamumuhay ay nagiging halimbawa na nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa patuloy na pagsisikap na mamuhay ng matuwid, ay unti-unting nagiging malinis ang kalooban. Mas nagiging malinaw ang pakiramdam ng presensya ng Diyos sa araw-araw na buhay. Lakas ng loob ay nagmumula sa kaalaman na ang landas ay nakaayon sa kanyang kalooban. Hindi basta natitinag ang taong may matibay na paninindigan laban sa tukso, pag-iwas sa kasalanan, ang nagsisilbing matibay na depensa laban sa anumang puwersa ng kadiliman. Ika-4, pumili ng mabuting samahan at iwasan ng masamang impluensya. Malaki ang epekto ng mga taong nakapaligid sa direksyon ng buhay ng isang mananampalataya. Bawat pakikisama ay may dalang impluensya na maaring maglapit sa Diyos o maglayo mula sa Kanya. Kapag napapalibutan ng maling kasama, ay unti-unting naapektuhan ang pag-iisip at mga desisyon. Hindi agad napapansin ang pagbabago hanggang sa tuluyan ng makasanayan ang maling gawain. Maingat na pagpili ng samahan ay isang mahalagang hakbang upang manatiling matatag ang pananampalataya. Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, ay hindi maiiwasan ng iba't ibang uri ng tao. May mga pagkakataon na ang biro at gawain ng iba ay tila walang masamang epekto, ngunit dahan-dahan itong nakakahila pababa. Pagiging komportable sa maling kapaligiran ay nagiging dahilan ng unti-unting paglayo sa tamang landas. Isang desisyon na makisabay sa mali ay maaring magbukas ng pintuan sa mas mabibigat na pagkakamali. Pagiging mapanuri sa pakikisama ay nagiging susi upang maiwasan ang impluensya ng kadiliman. Sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 33, "Do not be deceived, evil company corrupts good habits." Ipinapahayag ng talatang ito na ang maling samahan ay kayang sirain kahit ang mabuting ugali ng isang tao. Pakikipag-ugnayan sa mga taong may takot sa Diyos ay nakakatulong upang manatiling matuwid ang landas. Pag-iwas sa masamang impluensya ay hindi kahinaan kundi isang matalinong desisyon. Sa ganitong paraan ay napapanatili ang kalinisan ng puso at isipan laban sa tukso. Pagpili ng kaibigan na may malasakit sa espiritual na kalagayan ay nagbibigay ng lakas sa pananampalataya. Pakikisama sa mga taong nagmamahal sa Diyos ay nagiging inspirasyon upang lalo pang lumapit sa Kanya. Pagbabahagi ng mga aral at karanasan tungkol sa pananampalataya ay nagpapalalim ng relasyon sa Panginoon. Ganitong uri ng samahan ay nagiging proteksyon laban sa maling desisyon at pagkakasala. Buhay na napapalibutan ng mabuting impluensya ay nagiging mas matatag at mas maliwanag ang direksyon. Sa pag-iwas sa mga taong nagdadala ng negatibong impluensya ay napapanatili ang kapayapaan ng kalooban. Hindi kailangang makisabay sa uso kung alam na ito ay maglalayo sa Diyos. Pagiging matapang sa pagpili ng tama ay isang tanda ng matibay na pananampalataya. Kalooban ay nagiging mas payapa kapag ang kapaligiran ay puno ng kabutihan at paggalang sa Diyos. Pagpili ng mabuting samahan ang nagsisilbing panangga laban sa anumang puwersa ng kadiliman. Ika-5, magtiwala at kumapit sa pangako ng Diyos. Tiwala sa Diyos ang nagbibigay ng matibay na pundasyon sa gitna ng anumang pagsubok sa buhay. Kapag ang puso ay puno ng pagtitiwala, ay hindi agad nadadala ng takot at pangamba na dulot ng sitwasyon. Kapit sa kanyang mga pangako ay nagdudulot ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo at ng anumang tao. Buhay na may ganitong paninindigan ay hindi basta natitinag ng mga problema at tukso na dumarating araw-araw. Sa ganitong kalagayan ay mas nagiging malayo ang impluensya ng kadiliman
at negatibong pag-iisip. Sa bawat hamon ng buhay ay may mga pagkakataon na nasusubok ang pananampalataya ng isang tao. May mga sitwasyon na tila walang kasiguraduhan at puno ng alinlangan ng isipan at damdamin. Kapag walang matibay na tiwala sa Diyos, ay madaling panghinaan ang loob at sumuko sa laban ng buhay. Pagdududa ay nagbubukas ng pinto sa takot at negatibong pag-iisip na sumisira sa kapayapaan. Sa ganitong kalagayan, ay nagiging mas mahina ang espiritual na paninindigan at direksyon. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Ipinapahayag ng talatang ito na ang buong pagtitiwala sa Diyos ay higit sa sariling kakayahan at limitadong pag-unawa. Kapag ang puso ay nakaangkla sa Kanya, ay nagiging malinaw ang direksyon kahit sa gitna ng kalituhan at problema. Pagkakapit sa Kanyang pangako, ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok o takot. Sa bawat hakbang na may tiwala sa Diyos, ay may kasamang gabay at proteksyon na hindi nakikita ngunit tunay. Pag-alaala sa mga pangako ng Diyos ay nagdudulot ng lakas sa oras ng kahinaan at pagod ng kalooban. Pagbabasa at pagninilay sa Kanyang salita ay nagpapalalim ng pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Pagharap sa problema na may pananampalataya ay nagiging mas magaan at mas malinaw ang direksyon na tatahakin. Pusong umaasa sa Diyos ay hindi basta sumusuko kahit gaano kahirap at kabigat ang sitwasyon. Ganitong uri ng pananampalataya ay nagiging ilaw na gumagabay sa bawat desisyon at hakbang. Sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos ay nagiging panatag ang kalooban, kahit sa gitna ng unos at kaguluhan ng buhay. Hindi madaling matakot ang taong naniniwala sa Kanyang kapangyarihan at walang hanggang kabutihan. Lakas ng loob ay nagmumula sa kaalaman na may Diyos na laging handang gumabay at umalalay. Buhay na may ganitong paniniwala ay nagiging matatag laban sa tukso at panlilinlang ng kaaway. Pagkakapit sa pangako ng Diyos ang nagsisilbing matibay na depensa laban sa anumang puwersa ng kadiliman at kahinaan. Ika-6, pangalagaan ng puso at damdamin. Puso ang sentro ng desisyon at pinagmumulan ng kilos na ginagawa araw-araw. Kapag napabayaan ang laman ng kalooban, ay madaling maapektuhan ang direksyon ng buhay at pag-iisip. Damdamin na hindi nababantayan ay maaring magdala sa maling pagpili na pagsisisihan sa bandang huli. Isip at emosyon ay magkaugnay, kaya anumang pumapasok dito ay may malalim na epekto sa pagkatao. Maingat na pagbabantay sa sarili ay mahalaga upang manatiling malinis ang intensyon at layunin. Sa pang-araw-araw na karanasan ay may mga bagay na maaring makasugat sa damdamin at magdulot ng bigat. Galit, inggit at sama ng loob ay unti-unting sumisira sa kapayapaan ng kalooban kung hindi maaayos agad. Kapag pinabayaan ang ganitong emosyon, ay nagiging bukas ang puso sa negatibong impluensya at maling pag-iisip. Hindi agad napapansin na ang simpleng sama ng loob ay lumalalim at nagiging pasanin sa araw-araw. Sa ganitong kalagayan ay nagiging mas madali para sa tukso na makapasok at magdulot ng kaguluhan sa isip. Sinasabi sa Proverbs 4 verse 23, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." Ipinapahayag ng talatang ito na ang puso ang pinanggagalingan ng direksyon ng buhay, kaya kinakailangang bantayan ito ng mabuti. Kapag ang kalooban ay malinis, ay nagiging maayos ang kilos, salita at pag-iisip sa bawat sitwasyon. Pag-iingat sa damdamin ay nagiging paraan upang maiwasan ang maling desisyon at pagsisisi sa bandang huli. Sa bawat pag-iwas sa negatibong emosyon, ay mas napapalapit ang loob sa Diyos at sa Kanyang kapayapaan. Pagpapatawad sa kapwa ay isang mahalagang hakbang upang gumaan ang pakiramdam at makalaya sa bigat ng emosyon. Pagbitaw sa galit ay nagbibigay ng kalayaan sa puso na muling makaranas ng tunay na kapayapaan. Pagpili ng kabutihan sa kabila ng sakit ay nagpapakita ng tunay na lakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pusong marunong magpatawad ay hindi madaling mapuno ng puot at hindi basta nadadala ng emosyon. Ganitong uri ng damdamin ay nagiging proteksyon laban sa impluensya ng kadiliman at tukso. Sa patuloy na pag-aalaga sa puso, ay nagiging mas payapa ang kabuuan ng pagkatao kahit sa gitna ng problema. Hindi basta nadadala ng emosyon ang taong marunong mag-ingat ng kanyang damdamin at reaksyon. Lakas ng loob ay nagmumula sa malinis
at maayos na kalooban na nakaayon sa Diyos. Buhay na may ganitong disiplina ay nagiging matatag sa harap ng tukso at pagsubok na dumarating. Pangangalaga sa puso ang nagsisilbing matibay na panangga laban sa anumang puwersa ng kadiliman at kaguluhan. Ikapito, patatagin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Matibay na pananampalataya ang nagsisilbing sandigan sa gitna ng mga pagsubok at tukso sa buhay na dumarating ng hindi inaasahan. Buhay na may pagsunod sa Diyos ay nagiging maayos ang direksyon at layunin sa bawat araw na hinaharap. Hindi sapat ang paniniwala lamang kung walang kasamang pagsasabuhay ng kanyang mga utos at aral. Pagsunod sa kanyang kalooban ay nagdudulot ng kapayapaan, katiyakan at lakas ng loob sa puso. Sa ganitong kalagayan ay nagiging mas malakas ang paninindigan laban sa anumang masamang impluensya at panlilinlang. Sa paglipas ng panahon ay nasusubok ang katatagan ng pananampalataya ng bawat isa sa iba't ibang paraan. May mga sitwasyon na tila mahirap sundin ang tama dahil sa bigat ng problema at tukso ng mundo. Kapag pinili ang pansariling kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos, ay nagkakaroon ng paglayo sa Kanya. Unti-unting nawawala ang sigla ng pananampalataya kapag hindi ito pinapalalim at pinagyayaman. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging mas bukas ang buhay sa panlilinlang at maling direksyon na hindi napapansin. Sinasabi sa Luke 11 verse 28, "Blessed are those who hear the word of God and keep it." Ipinapahayag ng talatang ito na ang tunay na pagpapala ay dumarating sa mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Pakikinig lamang ay hindi sapat kung walang kasamang pagkilos at tunay na pagsunod sa kanyang mga utos. Sa bawat hakbang ng pagsunod ay lalo pang tumitibay ang relasyon sa Panginoon at lumalalim ang pananampalataya. Ganitong uri ng paninindigan ay nagiging proteksyon laban sa tukso at panlilinlang na maaaring sumira sa buhay. Pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos ay makikita sa simpleng paraan ng pakikitungo sa kapwa araw-araw. Pagiging tapat, mapagpakumbaba at mahabagin ay mga tanda ng pusong tunay na sumusunod sa Kanya. Pag-iwas sa mali at pagpili ng tama kahit mahirap ay patunay ng matibay na pananampalataya. Buhay na nakaayon sa Kanyang kalooban ay nagiging ilaw sa mga taong nakapaligid at nakamasid. Ganitong pamumuhay ay nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa iba na naghahanap ng tamang landas. Sa patuloy na pagsunod sa Diyos ay nagiging matatag ang buong pagkatao kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Hindi madaling matitinag ang taong may matibay na pundasyon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Lakas ng loob ay nagmumula sa kaalaman na ang buhay ay nakaayon sa Kanyang perpektong kalooban. Buhay na sumusunod sa Diyos ay nagiging payapa, malinaw at puno ng direksyon na hindi matitinag ng mundo. Pananampalatayang may kasamang pagsunod ang nagsisilbing matibay na panangga laban sa anumang puwersa ng kadiliman at tukso. Sa bawat hakbang ng buhay ay may laban na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang piliin ang liwanag kaysa sa kadiliman na patuloy na sumusubok humila pababa. Paninindigan sa Diyos ang nagsisilbing matibay na sandigan laban sa anumang uri ng tukso at pagsubok. Kapag ang puso ay nananatiling tapat sa Kanya, ay nagiging malinaw ang landas kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang buhay na nakasentro sa Panginoon ay hindi basta natitinag ng anumang puwersa ng kasamaan. Hindi kailangang mabuhay sa takot dahil ang Diyos ay laging handang gumabay at magbigay ng lakas. Sa bawat panalangin at pagsunod ay mas lumalalim ang koneksyon sa Kanya na nagbibigay ng kapayapaan. Pagpili ng tama sa araw-araw ay nagiging daan upang manatiling malayo sa impluensya ng kadiliman. Buhay na may pananampalataya ay nagiging mas matatag kahit sa gitna ng mabibigat na hamon. Sa ganitong paraan ay unti-unting nababago ang sarili tungo sa mas makadiyos na pamumuhay. Sinasabi sa 2 Timothy 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay nagkakaloob ng lakas, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip sa bawat nananalig sa Kanya. Kapag ang puso ay nakatuon sa Kanya, ay napapalitan ang takot ng tapang at katiyakan. Ang ganitong pananampalataya ay nagiging ilaw na gumagabay sa bawat desisyon at hakbang. Sa presensya ng Diyos ay walang puwersa ng kadiliman ang maaaring manaig. Mga mahal kong manonood,
Muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pang maabot ng mensaheng nagbibigay liwanag at pag-asa. Sa bawat pag-share ay maaaring may isang taong makatagpo ng bagong pag-asa at lakas ng loob. Ang simpleng aksyon ay maaaring maging daan upang mas maraming buhay ang mabago. Sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan at pananampalataya sa bawat isa. Patuloy na kumapit sa Diyos sa bawat sandali ng buhay at huwag bibitiw sa kanyang mga pangako. Pananalig na may kasamang gawa ang susi upang manatiling matatag laban sa anumang pagsubok. Buhay na nakatuon sa kanya ay nagiging payapa, makabuluhan at puno ng direksyon. Sa bawat araw na lumilipas ay may bagong pagkakataon upang mas mapalapit sa kanya. Ang presensya ng Diyos ang tunay na proteksyon laban sa anumang puwersa ng kadiliman.